Hello sa inyong lahat! May ikukwento ako ngayon tungkol sa isang hari na parang nasa kanya na ang lahat-lahat. Pero alam nyo, sa kwento niya, may matututunan tayong isang napakahalagang aral. Handa na ba kayo? Sige, simulan na natin! Naisip nyo na ba to? Ano kaya ang mangyayari kung isang araw, boom, lahat ng gusto mo, nakuha mo? Ang saya siguro nun, di ba? Parang panalo sa loto araw-araw. Pero teka muna, minsan pala, yung pagkakaroon ng lahat ay siyang nagiging simula ng mga problemang hindi mo aakalain. So, ang bida sa kwento natin ay si Haring Solomon. At alam nyo ba, may special name pa siya na bigay ng Diyos, Jedediah. Ang ibig sabihin niyan, minamahal ng Panginoon. Ganyan siya ka-espesyal, talagang pinili. Nung minsan, binigyan siya ng pagkakataong humiling ng kahit ano. Kahit ano talaga. Pero, hindi siya humingi ng kayamanan o kapangyarihan. Ang hiningi niya, karunungan. Bakit? Kasi gusto niyang maging isang mabuti at patas na pinuno para sa mga tao niya. At dahil napakabuti ng puso niya, hindi lang karunungan ang biniday sa kanya, kundi lahat-lahat na. Okay, silipin natin yung simula ng paghahari niya, yung tinatawag nating mga good years. Ito yung mga panahong sobrang ganda ng lahat. At alam niyo kung bakit? Dahil sa simula, si Solomon ay mapagkumbaba at masunurin. Anong ibig sabihin yan? Simple lang. Ibig sabihin, sobrang payapa ng buhay. Imagine, pwede kang tumambay at mag-relax sa ilalim ng puno sa sarili mong bakuran nang walang takot, walang alala. Ganon kaganda at katiwasay ang buhay sa buong kaharian niya. So, anong sikreto niya noon? Nakasalalay yung tagumpay niya sa pagiging mabuti at tapat niya. Kasi tama ang nasa puso niya, kaya naging maayos din ang lahat sa paligid niya. Ganon kasimple. Pero, dito na magsisimulang magbago ang kwento. Dito na papasok yung aral para sa atin. Kasi, yung mga malalaking pagkakamali, madalas, nagsisimula yan sa mga maliliit na desisyon na sa una, parang, okay lang to, wala namang masama. At nagsimula nga ang lahat sa isang desisyon. Para magkaroon ng alyansa o pagkakaibigan sa Ehipto, pinasalan ni Solomon yung anak ng Faraon. Mukhang matalinong desisyon, di ba? Pero may isang malaking problema. Labag ito sa utos ng Diyos. At yun ang naging unang maling hakbang niya. Siguro, naisip ni Solomon, kaya ko to, ako pa. Baka nga ako pa ang makahikayat sa kanila na sumunod sa Diyos. Pero dito siya nagkamali. Masyado siyang naging kampante sa sarili niyang galing at karunungan. Nakalimutan niya kung kanino talaga nanggaling yun. At yung paglayo niya sa tamang landas, hindi yan biglaan, hindi yan nangyari overnight. Isipin niyo, parang isang bangka na dahan-dahang tinatangay ng agos palayo sa pampang. Sa una, parang malapit pa, pero kapag hindi mo namalayan, nasa gitna ka na ng dagat. Ligaw at hindi na alam paano bumalik. Ganyan-ganyan ang nangyari kay Solomon. At habang papalayo siya ng papalayo, yung hari na hinangaan at minahal ng lahat, nag-iba na. Yung mabuting Solomon na kilala nila, unti-unti, naglaho. Tingnan nyo yung pinagkaiba. Grabe, di ba? Mula sa isang leader na mapagmahal, naging isang malupit na hari. Mula sa pagsunod sa Diyos, sumamba na siya sa mga idolo. Ang laki ng ipinagbago niya at nakakalungkot isipin. At isa sa mga dahilan, nagkaroon siya ng, pakinggan nyo to ha, mahigit 700 asawa at prinsesa. At marami sa kanila, iba ang sinasamba. Siyempre sa sobrang dami nila, naimpluwensyahan nila si Solomon, hanggang sa siya na mismo ang nahila nila palayo sa Diyos. Sa madaling salita, lahat ng mahahalagang utos na dapat sundin ng isang hari, sinuway niya. At ang pinakamasakit, dahil sa mga pagkakamali niya, hindi lang siya ang napahamak. Idinamay niya sa pagbagsak ang buong kaharian. So, matapos ang lahat ng yan, ano ngayang ang aral? Ano yung pinakamahalagang bagay na dapat nating tandaan mula sa buhay ni Haring Solomon? Ito ang aral. Minsan, mas delikado pa pala ang tagumpay kaysa sa paghihirap. Parang yung paghawak ng basong punong-puno ng tubig. Kailangan mong mag-ingat ng husto para hindi matapon. Ganyan din ang blessings at success. Kailangan ng matinding tag-iingat at balanse. At ano yung pambalanse? Ito yung susi, pagpapakumbaba o humility. Ito yung nawala kay Solomon. Ito yung pag-aalala na, lahat ng meron ako, lahat ng galing ko, hindi lang to dahil sa akin. Biyaya to.
Ito yung pag-iwas na hayaang umakyat sa ulo ang tagumpay. Kaya, ito yung pinakasentro ng aral para sa atin. Ang tunay na pagsubok sa pagkatao natin, madalas, hindi yung mga pagkatalo, kundi yung mga panalo. Kasi kapag nasa tuktok ka na, doon ka pinaka nanganganib na makalimot kung saan ka nagsimula at kung sino ang nagbigay sa'yo ng lahat. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Sa sarili nating mga buhay, sa mga tagumpay natin, malaki man o maliit, paano natin masisigurong hindi tayo makakalimot? Paano tayo mananatiling mapagkumbaba? Isang magandang tanong na dapat nating pagnilayan. Maraming salamat sa pagsama nyo.